Muling nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Agriculture o DA kasama mga taga-pork industry. Ito'y para resolbahin ang dahilan kung bakit walang humpay pa rin ang pagtaas sa presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan. Kasama rin ang planong paglalagay ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy na una na rin ginawa sa bigas. Sinabi ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na pagkasunduan daw nila at ng DA na dapat nasa 360 piso kada kilo ang MSRP sa pork kasim, habang 380 piso kada kilo naman sa liempo. Ginano namin na yung reasonable sa lahat para at least hindi naman tumaas ng sobrang mataas. So nakita naman natin na yung SINAG is pwede naman makatulong sa ating mga consumer. Kung pagbabasehan ang planong MSRP sa karning baboy, nasa 60 piso hanggang 70 piso ang ibababa mula sa kasulukuyang presyo na nasa 400 at 20 piso hanggang 400 at 80 piso kada kilo. Kasi yung sobrang taas ng dito sa Metro Manila, hindi naman ganong tataas din sa mga probinsya. So dapat mag-adjust yung price na. Kinumpirma naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa SMRI News na reasonabling presyong napagkasunduan ng ahensya at ng mga taga-industry player. Pero pupulungin pa raw niya ulit ang mga nasa industriya sa Martes, Marso 6 at posibleng ipatupad ang MSRP sa karning baboy sa Lunes, Marso 10. Malabo rin daw na ituloy ang paglalagay ng MSRP sa farm gate ng karning baboy. Nais daw ni Laurel na gawin itong simple para mas mabilis maunawaan ng mga nasa industriya at ng mga mamimili. Problema ngayon para kay Engineer Rosendo So, presidente ng SINAG, ang oversupply ng kamatis sa bansa ngayong Pebrero matapos na magsabay-sabay sa pagtatanim ang mga magsasaka. Kung pagbabatayan umano ang majority local produce ng bansa sa kamatis, aabot ito sa 75% at maghihintay lamang ng 50 hanggang sa 60 araw bago ang anihan. Ayon kay Engineer So, kung hindi sana na-devolve ang Municipal Agriculture Office na siyang susuri sa pangangailangang pang-agrikultura ng mga magsasaka, hindi sana mangyayari ang paulit-ulit na problemang ito. Dati kasi itong mga municipal agriculturists is under Department of Agriculture. Pero siyempre yung na-devolve sila sa LGU, wala nang control yung national government dun sa mga municipal agriculturists. So, yun ang isang disconnection na kailangan ayusin. Inaasahan naman ito na tutugunan agad ng kasalukuyang administrasyon ang presyuhan ng kamatis. Dagdag pa niya, dapat magkaroon ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para alam ng mga magsasaka kung saan pupunta ang kanilang mga produkto. Pero yung sa processing kasi dati is yung Pangasinan may processing area. So, pero ang sa San Carlos, no. Pero yung steady supply, yun ang problema natin. Alam kasi natin yung rainy season time, no, kagaya ng June, July, August, September, yung production babagsak. So walang steady supply ang makakarating sa processing. Iminungkahi rin ni Engineer So na dapat nakaschedule kung saang bayan dapat magtanim ang mga magsasaka at dapat mamonitor ito ng maayos nang sa ganon hindi agad babagsak ang presyo. Scheduling siguro ang isang tinitingnan natin, and of course yung assurance ng retail, at least mababase ng mga magsasaka more or less kung saan ang presyo para hindi lugi. Bagamat walang reklamo anya mula sa mga consumer kapag mababa ang presyo ng kamatis sa mga merkado, labis naman ang pagkalugi ng mga magsasaka na silang pangunahing naapektuhan ng mababang farm gate price. Sa huli nanawagan si Engineer So na kailangan ng tugunan ng pamahalaan ang mababang farm gate price at gumawa ng akmang hakbang para hindi tuloy-tuloy ang pagkalugi ng mga nagtatanim ng kamatis. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sa kasada na lang iniwan ang tonet na ladang kamatis sa Bungabon, Nueva Ecija. Habang sa mga sakahan naman, hindi na rin inani ang ilan dahil wala nang bumibili. Samantalang may ilang magsasaka na mas piniling ipamigay na lang ng libre ang kanilang aning kamatis. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matagal nang nararanasan ng mga magsasaka ang pagbagsak ng presyo ng kanilang ani. Pinabarat na ng traders ang mga magsasaka.
Sa halip na umangat, lalo pa itong bumaba. Ngayon, nasa 4 na piso na lang ang kada kilo. Naging paulit-ulit na rin ang pangako ng gobyerno na maglalagay ng cold storage facilities para mapahaba ang shelf life ng mga produktong tulad ng kamatis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubusang nararamdaman ng mga lokal na mga magsasaka. May mga sitwasyon na hindi nabebenta yung lahat ng ani niya. So iniiwan na lang nila kasi kaysa ibalik pa nila sa lugar nila, gagastos pa sila ng transport cost. So Dagdag pa ng grupong Sinag, huwag na raw sanang hintayin ng Administrasyong Marcos na mawala ng ganang magtanim ng kamatis ang mga lokal na magsasaka. sana nga lang matulungan sila para hindi ma-discourage kasi yun nga, baka maraming ma-discourage later na hindi na magtanim ng mga agricultural products. So that would pose a problem in the long term. Tugon naman ang Department of Agriculture. May mga programa silang nakalaan para matulungan ang mga magsasaka ng kamatis. Sabi ng DA, kung may sobrang ani, maaring lumapit ang mga magsasaka sa kanilang municipal agriculturist para humingi ng tulong sa pagbebenta ng kanilang produkto. To store yung mga perishable agri-commodities para una, mapataas mo yung shelf life, mapahaba, at pangalawa, yung presyo hindi fluctuating, kagaya ng sibuyas. Sa kasulukuyan ayon sa monitoring ng DA, naglalaro na sa 20 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng kamatis kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Habang patuloy na bumababa ang presyo ng kamatis sa farm gate, umaasa mga magsasaka na matutugunan ang kanilang hinaing sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga pangakong solusyon mula sa gobyerno, nananatiling ang hamon na tiyaking hindi masasayang ang kanilang pinaghirapang ani at higit sa lahat na makuha nila ang tamang kita para sa kanilang trabaho.